Mama Colleen, muli ako po si B ng Nueva Ecija. May ka-live-in partner po ako ngayon at mag 3 years pa lang po kami. Kuwento ko po muna yung love story namin. Siya po yung naging first boyfriend at first love ko. Pero nagkahiwalay din po kami dahil kailangan muna naming unahin yung pag-aaral. College pa lang po siya noon, kaya toxic pa po talaga noon. After 1 year, Mama Colleen, nagkaroon po ako ng bagong boyfriend at siya po yung naging rebound ko. As in, broken-hearted po ako noon that time. Naging mapusok po ako noon hanggang sa nabuntis ako ng naging rebound boyfriend ko. At nagsama po kami for 10 years. 10 years din po kaming nag-live-in at nagkaroon po kami ng 2 anak. Mama Colleen, sa loob ng 10 years na yon, puro sama ng loob na lang ang naibibigay sa akin. At hindi din po ako gusto ng mami niya para sa anak niya. So, ending po, lagi kaming nag-aaway dahil po sa magulang niya. To the point na humahantong po sa nagkakasakitan kami physically at nakapagbibitiw ng hindi po magagandang salita. Kaya ang naging ending po namin naghiwalay din po kaming 2. Balik na po ulit tayo, Mama Colleen, sa present ko. After 12 years, nagkita po ulit kami ng first love ko. Ang first boyfriend ko. At ayun, nagkabalikan po kami. Siyempre po, mahal pa po namin ang isa't isa, kaya hindi na po namin pinatagal pa. Sa ngayon po, may anak na kami at mag 2 years old na. Mama Colleen, sa una masaya at ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Feeling ko, napaka-special ko at ako na po yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Kasi yung mga bagay na hindi na ibibigay ng isa kong naka-live-in ay nagawa ng present ko ngayon. Kaya nga lamang po, biglang nagbago ang lahat. Nagbago po ang lahat buhat nung kami po nagkaanak. Pero Mama Colleen, don't get me wrong. Hindi naman po siya pabayang ama. At kitang-kita ko at ramdam ko kung gaano niya kamahal yung anak namin. Kung tutuusin, napakaswerte ng anak ko kasi lahat po naibibigay ng kaniyang ama. Pero sa akin, Mama Colleen, nagbago talaga po ang pakikitungo niya. Yung tipong pag sinasabihan ko ng I love you, walang response. Minsan, may sagot nga siya, pero ang sasabihin niya, para daw akong tanga. Kaya feeling ko tuloy, parang ako na lang yata ang nagmamahal. Wala na akong nararamdaman na pagmamahal or wala na po akong nararamdaman na mahal niya din ako. Although Mama Colleen, sure po ako, sigurado naman po ako na wala po siyang ibang babae. Ang problema lang po sa ngayon, gabi-gabi po siya nag-iinom. Pasalamat na lang ako at wala siyang kainuman kundi sarili niya lang. Isa pa po kasi na nagiging rason po ng pag-aaway namin, yung mga kapatid niya. Oh no! Kaya siya binibrainwash ko daw yung ulo ng jowa ko, para pagwalaan sila. Mahilig daw ako magpaawa effect.
Iba din po kasi talaga ang nagagawa ng pagseselos. Yung tipong mahilig sila mag-imbento ng kwento. Mama Colleen, share ko lang po, dati po kasi, nanligaw sa akin yung boyfriend ng kapatid niya, pero ni-reject ko po yun. PS po, kasalukuyang single mom po ako sa 2 kids ko noong mga panahon na yun. So, pero lagi po kasing nababanggit ng boyfriend ng kapatid niya, kaya nagagawan po ako ngayon ng issue. Kesyo malandi daw ako, at marami pang iba. Na again, wala naman dapat issue, pero nagkakaroon. Mama Colleen, ano po ba ang mainam na gawi? Kasi totoo lang, parang gusto ko nang sumuko sa mga nangyayari. Tuwing nalalasing siya or nasasobrahan ng inom, pinagwawalaan niya ako. Lagi niya ako pinagsasalikitaan ng masasakit as in wala na siya pong respeto sa akin. Hindi niya na rin po na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ko para sa pamilya namin. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Gusto ko na ding makipaghiwalay. Tama po ba ang gagawin ko? Hindi ko po alam. Sa kasalukuyan po, gulong-gulong-gulo na po ako. Sa kasalukuyan po, hindi ko alam kung bakit nararanasan ko to. Ang daming issue. Yung tipong sa una kong live-in partner, ang problema ko, yung nanay ng live-in partner ko. Ngayon naman, yung mga kapatid din ng live-in partner ko. Napakagulo po ng buhay ko. Yung tipong hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Nananahimik po ako pero lagi nila akong target. Ni minsan na nga hindi na nga po ako lumalabas ng tindahan pero may issue pa din sila. Again, napapagod na po ako. Tama po ba na makipaghiwalay na ako sa partner ko? Mama Colleen, muli ako si B. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Once again, yan po ang kwento ni B ng Nueva Ecija dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Alam mo, B, ang nakita ko lang sa kwento mo, meron kang pattern. Alam mo kung ano yung pattern? Na kapag ka nakukonsumi ka, tatalikuran mo na lang yung isang bagay. Kapag ka nakonsumi ka, susukuan mo na lang yung isang sitwasyon. Na parang hindi mo muna sinusubukang i-address ano ba yung pwedeng gawin para maging maayos ang lahat. Ito yung lagi nating tatandaan po, no? Na hindi po laging pagtakas sa problema ang solusyon. 'Di ba? Hindi po pagtakas yan, hindi po pagtalikod, hindi pagwo-walk out. Bagkus harapin po natin ito, hanapan ng solusyon. Hindi yung kapag ka nakonsumi ka, ayoko na nga, alis na ako. Teka, nakakaburaot na, makalayas na nga. Kasi kung ganyan lagi yung pattern mo, it will never stop. Para lang itong cycle na paulit-ulit na mangyayari kahit sino pa ang maging partner mo. Kasi ang solusyon na ginagawa mo ay aalisan mo pag hindi mo na kaya. Susukuan mo kapag ka-feeling mo, ginawa mo na ang lahat pero ang totoo, hindi pa naman pala. Gets mo yung point ko? 'Di ba? Kasi pattern number 1, naghiwalay kayo ng boyfriend mo, first boyfriend mo, na which is ito yung kinikwento mo ngayon. Makalipas lang ang 1 taon, naghanap ka ng iba dahil nasaktan ka, dahil toxic yung nangyari sa inyo, hindi mo matanggap, humanap ka ng jojowain, kahit hindi mo mahal, ginamit mo siya bilang rebound. O diba, anong nangyari? Pumasok ka sa sitwasyon na alam mong hindi pa magaling yung puso mo. Pumasok ka sa isang sitwasyon na alam mong gagawin mo lang rebound ito. So anong nangyari? Pumalpak, di ba? Ibig sabihin, tinalikuran mo yung unang sitwasyon,
humarap ka ng another situation na hindi ka pa handa, ending, hindi naging successful. At yung pagiging hindi successful nito dahil may problema ka sa nanay nung unang naka-live-in partner mo, na instead na baka pwedeng suyuin mo yung nanay kasi baka naman may something talaga sa'yo. Kasi again, may mga nanay na hindi naman magre-react yan kung talagang walang something sa'yo eh. 'Di ba? Kung tutuusin, pwede mong suyuin yung nanay, lahat ng panliligaw, gawin mo. 'Di ba? Although, tama rin naman yung naging desisyon mo na inilisan mo yung first live-in partner mo kasi umabot na nga kayo sa physikalan. Hindi tama yun na magpipisikalan kayo. But again, ayoko rin maging unfair to your first partner kasi baka kasi may problema din sa'yo. Bakit hindi ka nagustuhan ng nanay? Baka naramdaman niya kasi ginawa mo nga lang siyang rebound, ikaw ang nagsabi nun. 'Di ba? And as a mother, syempre ayaw niya na gagawin lang pansamantala yung anak niya. Ayaw niya na parang nararamdaman niya na wala ka naman talagang pagmamahal dito. So, may intindihan mo rin naman yung nanay nung unang live-in partner mo. So again, hindi ko nahahalukayin yun. Yung pattern lang na sinukuan mo yung first partner mo, nandun pa rin tayo. Ngayon, bumalik ka kay first boyfriend. Bumalik ka sa first love mo. May problema. Yung problema niya, pag-iinom. Yung problema niya, yung mga kapatid niya. Kailangan ba agad sukuan? Ang tanong ko sa'yo, ginawa mo na ba talaga ang lahat para ma-defend ang sarili mo or ginawa mo na ba talaga ang lahat para patunayan sa mga kapatid ng partner mo na mali sila sa sinasabi at pinaparatang nila sa'yo? Bakit kailangang magpa-apekto? Sila ba yung kasama mo araw-araw? Kung totoo man na nakakainis talaga yung mga kapatid ng partner mo, kailangan ba na magpa-apekto ka talaga? Parang chismis lang yan. Kung hindi totoo, huwag ka magpa-apekto. Tuloy ang buhay. Kung meron ka mang dapat ipag-focus sa panahon ngayon, focus ka sa partner mo ngayon. Na ang problema mo, yung pag-iinom niya, ang problema mo is hindi na siya nag-I love you. Ano na ba yung mga ginawa mo para magamot yung parang sakit na meron ng asawa mo ngayon? So in short, ang gusto kong sabihin sa'yo, huwag mo uli itong talikuran. Huwag mo muna itong sukuan. 3 years pa lang kayong magpartner. Kung tutuusin, baby pa yung relasyon ninyo, and kung tutuusin, may tinatawag sila na 3 years rocky road relationship eh. Na kapag ka nalampasan nyo yan, magiging okay din ang lahat. So ang akin, gawin mo muna yung best mo para bumalik kung ano man yung feeling mo na nawala. Huwag kang mapagod na maglambing. Huwag kang mapagod na magsabi ng I love you. Hulihin mo siya doon sa mga panahon na good mood siya. Lambingin mo. Ako naniniwala ako na kapag sinamahan natin ng great effort, yung tipong naglambing ka dahil hindi siya nag I love you, magagalit ka. Minsan may iba pang atake. Pwede mo pang atakihan ng iba yan na tipong pag sinabihan kang tanga, kulitin mo pa! Until ma-send mo yung message na naglalambing ka lang. So, yun na lang. Since it's been a pattern sa'yo na sumuko kapag ka napapasok ka, bakit hindi mo ibahin yung approach ngayon? Baka sakaling umubra. Again, 3 years pa lang kayo. Baka naman kasi pag sinasabihan mo siya ng I love you, tipong pagod na pagod siya. O kaya naman, lasing siya. O diba? Sabi mo, wala kang problema sa pagiging ama niya, sa anak mo. That is a good news. Sa'yo lang nagkukulang. Although, paalala lang din po sa mga mister, sa mga partner, hindi na lang boy, girl, bakla, tomboy, kahit anong gender ito. Basta ikaw ay may partner. Kapag may anak na po kayo, I know we need to prioritize yung mga bata. But always go back sa day 1 kung bakit minahal mo yung partner mo. Ang kids, bonus yan. Pero number 1, bago ang mga anak, merong kayo muna. So ibig sabihin, huwag niyong pababayaan yung mga partner ninyo.
Huwag niyong ipaparamdam sa kanila na dahil may dumating na bagong buhay sa buhay ninyo, kakalimutan niyo na kung ano yung meron kayo noon. Continuous nurturing yan. Hindi dahilan yung, kasi yung mga bata na yung priority ko, hindi po. Huwag po nating aalisin yung amor natin sa partner natin. Ulitin ko, bago magkaroon ng bagong buhay sa pamilya ninyo, meron munang kayo. So yun na lang po, Miss B. Advice ko, laban pa. Advice ko, wag mo munang sukuan. Advice ko, gawin mo pa ang lahat ng pwede mong magawa para masalba ang relasyon ninyong dalawa. Subukan mo pang kausapin. Ngayon, my last advice bilang live-in partner pa rin kayo. Maybe, it is also time para tanungin mo siya, ano ba ang plano mo sa akin? Pakakasalan mo ba ako? O hanggang live-in partner na lang tayo? 3 years na kayo nagsasama. Ako, para sa akin, oras na para alamin kung kailan nyo isisealed ang inyong pagsasama na may basbas ng Panginoon. Alright? Ngayon, kung medyo alanganin yung sagot, ay, alam na this. Ang ganda pa naman ni Miss B. Ang ganda mo, B. Kita ko yung profile picture niya, ang ganda niya. Pero again, wala sa ganda yan. At the end of the day, kumusta ka rin ba bilang partner? Check on yourself. Kasi baka akala mo siya lang ang may kasalanan. Baka akala mo siya lang ang may problema. Pero hindi mo alam, meron ka rin pala. Alright? Tanungin mo siya, kailan mo ka pakakasalan? Tanungin mo siya kung mahal ka pa ba niya.